Charging eh. Di ba? Madami kasi nito. Charging ba? Dito lang sa taas. Tawag sa akin, Tagalog, nagpapatinig maigi pag-iyak. Ganun.
Masyadong marami. Busy ako ng 2 araw na CN ko. Pagka CN ko masyadong toxic ang hindi naman toxic na dahil may mga dahil sa mga cases, hindi. Maraming patient na puno kami, full house. 60 kasi yun eh. 60 per 2 floor, 30-30. So, yun, punuan. Super pawisan. A few moments later. So, yun guys, nagpalit na ako ng aking pantulog wears. So, yeah. Actually, pag ganito night shift ako and then off din kinabukasan, ayan, parang hindi ako nag-off. Parang natulog lang ako doon papasok. Parang mali dapat PM weeks. Kasi hold your mind, pag ikaw ay night shift, tulog ka na mga 7. Tapos hindi ka pa makatulog. Tapos gigising ka mga 3. So, pagod ka pa rin, mabigot kasi ang pakiramdam. Gigising, tulog ka ulit. Ang gising mo 11. Tapos maliligo ka na, hindi ka na makatulog sa madaling araw kasi ang pasok mo 6. Ganun ang nangyayari pag night, then going to AM. Yun. Dapat pag nag-night, dapat ang next ay 2 PM. Para nakapagpahinga. Magpasakit kasi pag inabuso, maigi yung katawan. Buti sana kung buti na nga at may vitamins na paano kung wala? Diba? So, sa mga previous ko na pinagtrabawan, wala na. Kapag night, kinabuka, ang next ng PM, then AM, PM, night. Parang ganang round namin sa months. Pag night ka, next ng PM, then AM, then night. Night, PM, AM, night. Parang ikot ka ganun. Pero kami kasi sa Maddox, kami, for example, for some week, kami puro night. Halimbawa, night ako palagi. Ganun, wala mang mixture na AM or 2 PM. Isang
buong corner para hindi masyadong magulo yung schedule. So, bumili ako sa labas ng prutas. Kailangan ko ng prutas. Ayan. So, meron pa akong di kumakain. So, super busy ko. Diba? Meron pa akong dito hindi ko nakain. Diba, may prutas ako. May prutas pa akong dala. Ganyan ako po pumapasok ako guys. Meron akong ganito, isang ganito, meron akong ganito. Ganyan kasi ako. So, hindi ko lang ginalabas. Pero sa kasi ako nakakain. Pero nag-Jollibee naman kami. Pero feeling ko pa rin gutom kasi dami ng chart. So, yun guys. Nagtitingin ako ng mga apartment like that. So, may naman ako nakita na like that. Pero maganda nga sana sa pag-ibig. The problem is, yung pag-ibig ko kasi, i-reserve ko siya kasi gusto kong bumili ng land through pag-ibig. Kasi, may sabi ko sa akin ng pag-ibig, nag-inquire kami. Hindi ako kaya mamutang ng cash. Ang gusto ko kasi, property. So, pero kasi sa province na sa akin yung pinsan ko na taga-Gasan, so kaya ko daw yun. So sabi sa akin ng pag-ibig, kung gusto mo, gumanap ka ng property, like for example, lupa, ipasok mo sa amin, then hulugan mo sa amin, ganun. Ano nang sabi nila. Kasi nakita ko kapag cash, ang laki ng kanilang interest. Kaya, ayoko mag-loan ng cash ka, tapos maliit, diba? Siyempre, kaya ka naman maglo-loan para bumili ng property. Like for example, gusto mo bumili ng bahay, ng sasakyan. Kung maglo-loan ka ng mga ganyan, sana pang-bili mo ng bahay ko. Basta yung property na kailangan mo sa trabaho para hindi ka mahirapan. Yung tipong hindi ka nakaka-absent kasi you were in a comfortable place like that. Then meron ka namang sasakyan para hindi ka malate like that. So priority ko kasi ngayon bahay, yung aking tirahan. Hindi ko naman priority yung sasakyan kasi yung sasakyan pag may bahay na ako madali lang. Kasi sasakyan naman dyan. Hindi naman ako nangangarap ng bagong sasakyan like that. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng bagong sasakyan. Sabi ko sa sarili ko, kahit second hand lang, para hindi ako mali sa pagpasok, pag umuulan, hindi ako mahirapan sumakay. Kasi dito sa Makati, napakahirap sumakay pag umuulan. So, na-realize ko, ano importante, bahay o sasakyan. Siyempre, sasakyan dyan yan, diba? Saan ka tutira, diba? Parang mas importante sa akin sasakyan. Mas importante sa akin ay yung bahay. Diba? Bahay, kasi diba, nagre-rent ako. Ilang taon na ako nagre-rent. Pero kung rentoon, yung malapit ko nang magtapos, 16 years akong nagre-rent, guys. 16. Alam nyo guys, napakaswerte nga ng mga bata pa nagtatrabaho, like 21 nagtrabaho na. Kasi, kung marunong lang talaga silang mag-isip, ito na advice ko doon sa mga bata nagtatrabaho na magtrabaho kayo, huwag niyo sayangin yung panahon. And then, kung kayo nagre-rent, kumuha na kayo ng rent-to-own yun. Para pagdating ng mga 30, 40, bayad na kayo, 40 years old. Diba? Bayad na kayo, diba? Huwag nyo aksayin yung panahon nyo na 16 years, pagka-graduate nyo, nag-rent pa rin kayo. Tulad ko, 16 years ako nag-rent. 8 taon sa mga madre na building, na dormitory. Then dito sa Makati, magna 9 years. Medyo 16 years ako nagre-rent. Yung pera na yun, kung bumila ko ng property na akin, hulugan yun, rentoon na nag-rent din lang ako.
Hindi, malapit ang mabayaran kasi 20 years naman ang maximum, di ba? Kaya, priority na magkaroon ng bahay. Kasi kung sasakyan, okay, bibili niya, second hand lang. Yung dad ko naman marunong tumingin ng sasakyan, kung may record yan o hindi, kung may problema o wala. So guys, pag i-compare niyo yung old curriculum sa new curriculum, magkaiba guys, mas maraming major subject. Kaya inabot ako ng 4 na taon at kalahati sa nursing. Kasi pina-update ko yung aking curriculum. Kasi sa curriculum na luma, konti lang yung mga major subject. So, yung pina-update ko yung curriculum ko, merong yung aking nursing research na gindalawa, nursing research 1 and 2. Tapos yung aming medical surgical, kasi previously isa lang subject ang medical surgical, pero I think ngayon dalawa yata 1 and 2, I forgot. Basta marami ang nursing, basta hanggang 7 yun, kasi nursing management pa diba, may nursing management pa kami na natawag, nakaseparate yung subject course na yun. So di basta-basta yung pag-aaral ng nurse, mahirap talaga. Yung aming anatomy 1 and 2 diba? Tapos bukod pa anatomy, meron pa kaming isa, diba meron pang fundamentals of nursing, meron pang isa guys. Hindi man basta-basta. Kasi dati fundamentals of nursing na, meron pang isa. Tapos yung community of nursing na yan, maraming, parang 3 yata, ganun. So, napakadami guys. Kaya, inabot ako ng 4.5 years. Kasi, di ko na pwedeng kuhain ng advance yung subject. Kasi, mahirap lang kami. Yung mayayaman kasi, sa perpetual, ina-advance nila yung kanilang degree. Sumasabay sila, ay mahal ang major subject. Like, aabutin ka ng 40,000. For example, ikaw lang mag-enroll na advance doon. Edi, binayaran mo isang klase. O kaya kung dalawa kayo, tigto 20 kayo. Diba? Eh, hindi man ako ganun, kayaman, para magbayad ng 120,000, 140,000 in a semester sa perpetual para mag-advance subject. Kaya ang ginawa namin ng mother ko, yung aking curriculum, kahit continue ako sa isang sem, basta makompleto ko yung aking subject curriculum. Tapos yun, naghintay ako hanggang sa makatapos ako, inabot ako ng 4.5. Diba, nung 2 years ko previously, natagdaga ng 2.5 years, 2 years and 5 months. Ganun. Kasi, kapag in-advance ko yung mga major subject na yun, would you mind? For example, doon sa isang sem ko, may credits na yung mga previous subject na minors. So, i-advance mo pa yung major subject mo na yung NCM 5, i-advance mo, which is psychiatry, nursing, and NCM 3 ka pa lang. So, would you mind? Kasi sa old curriculum, I think na bagong curriculum 2015. Then, previously curriculum hanggang 2014. From the old curriculum pa yung 2014. So, or 2012. I forgot. Basta, yun na yung old curriculum. So, NCM 1, ibig yung nursing care management 1, nursing care management 2, like that. Yung mga ganun, guys. Yung nursing curriculum ng nursing care management, which is medical surgical labor, is only 1 course subject. Pero today, 2 na siya. Yung NCM management A and B, yung nursing research 1 and 2. So, iba na yung curriculum ngayon. Kaya mas updated yung curriculum ko. Wala pang next curriculum. Yung pa lang yung curriculum ko lang ang updated curriculum just of the moment for the nursing course, degree. Kaya, yung aking curriculum, pag nakita mo yung aking subject matter, pag nakita mo yung DOR ko sa previous versus sa present, sa previously, napakarami kong subject. Gawa ng nursing care management, mga ganyan. Sobrang mahal ng affiliation sa mga hospital. Yan ang inabayaran. Yung mga mayayaman sa perpetual, mga lumipat sa perpetual, ina-advance nila yung kaya madalis lang kakagraduate. Mga 2 years, 3 years
Mayaman kasi sila ng pera. Ako naman, hindi ko kaya. Kaya nag-taste ako. Tinis ko yung 2 years plus 2.5. 2 years and 2. Kaya inabot ng 4.5 years ako. Pero kung mayaman ako, abutin lang yun ng 2 to 3 years. Yung 4.5. Yung iba kasi gano'n nangyayari eh. Kasi mayaman sila. Hindi mo naman. So yeah, that's all my vlog for today. Kakain muna ako. Alam nyo guys, nung ako'y nag-aaral, talagang I promised to myself na pag pinapadala ako ng mother ko ng tuition ko, ng allowance ko, I prioritize to pay my tuition. Kasi ayoko ma-stop, ayoko mahirapan sa pagbayad ng tuition ko. Kaya yung, for example, nagbayad ako ng enrollment ko, tapos nakita ko yung tuition ko is 60,000, pero walang mga minors yun, puro major na yun kasi nakuha ko na yung minors previously. So 60,000, so magda-down payment ako, so parang ano ko siya. So no, kung nasa perpetual estudyante ako, meron na akong tinatawag na journal of my expenses guys. So yung tuition ko, for example, 70,000. Hatiin ko yun sa tatlo, prelim, midterm, finals, installment ko, guys. Para hindi ako mahirapan. So, pag nandiyan na yung midterm, unahin kong bayaran yung aking tuition. Kasi ayokong mahirapan. Ganun. Gusto kong makatapos ng nurse. Kasi ito yung pangarap sa akin ng tatay ko. Kasi nagpapakahirap siya sa ibang bansa. Dugo at pawis, init. Alam mo yun, layo sa amin nag-pay siya. Kaya yun talaga yung reason kung bakit nagsisikap ako, kung bakit hindi ako nag-asawa. Yan ang reason kung gusto kong ibigay sa akin dad, sa tatay ko, yung paghihirap na binigay niya sa amin, na sa atin, lalo na sa akin kasi pinag-aral ako ng 2 degree. Yung mga ganun, iba talaga yung isip ko guys, talaga. Kung aantakin mo yung ibang bata, nagbo-boyfriend na sila, yung mga ganun tipo, nag-aasawa na nagpapabuntis. Ako talaga, pag ako'y nag-boyfriend, pag sinasagot ko, iniisip ko lang yung tatay ko, yung nanay ko, yung paano, diba? Sana na yung pangarap nila sa akin, diba? Yung mga ganun. Yung ganun. So, nung ako nag-aaral, syempre, nangutang din yung, wala naman taong walang utang. Pag nasi-short umutang, pero pagdating ng sweldo ng tatay ko, bayad ka agad. Kaya wala kaming utang pag nasi-short, 'di ba? So, ganun kami. Wala namang ganun tao na hindi nagbabayad ng utang. Hindi naman lahi namin yan, guys. So, kami, puro bayad kami. Kaya pinala ko nanay ko, pangalimbawa, kayo yung utang, bayaran mo, 'di ba? Ewan ko lang kung bakit may mga taong nag-business pa ng mga utang na bayad na hindi naman sa kanila nangutang, diba? Buti sa kanila nangutang guys, diba? Tapos si business niya, hindi naman siya nagbabayad, diba? Hindi naman siya nagbabayad. Ako nga, sinismiss ako yung credit card ko eh. Diba? Akala nila, kasi ganito, may naiinggit na tao, guys. May naiinggit. Let's say, sabihin natin, naiinggit siya. Nalaman niya na may credit card ako na hindi ko nabayaran. Tapos, ang akala niya, malaki ang credit limit ko. Yung credit limit, yung example, isang tao, per tao kasi may credit limit sa credit card. Hindi niya alam, maliit lang ang credit limit ko na, for example, isang sweldo ko lang bayad na, ganun. Tapos, alam mo ba guys, yung mga tipo bagang sasabihin na, ay, yan, maraming utang, mangungutang yan sa'yo, yung mga ganun. Alam mo naman, nangutang ako sa kanya, okay, kasi, nangutang ako sa'yo, pinahiram mo ba ako? Never pa akong pinahiram. At never ako nangutang dito. Dito sa Makati, sa bahay ni Kuya Warren, sa building nito, bagay nangutang ako sa mga taong kwarto dito, nangutang ba ako sa may-ari, sa labas nangutang ba ako, kung mayroon man nangutang ako, nagpapa-order ng ibon yun, nagpapa-order, nagbi-business siya, which is installment,
Pero hindi ko yun pinipilit, di ba? So, wala akong utang dito kahit sino dito, guys. Never ko pang naging ugali yan. Hanggat maaari, savings ako sa bangko. Pag na-short ako, may dudukutin ako. Na paminsan nagbibilunganin savings ko. Kasi paminsan, binabayaran ko yung aking mga utang. Ngayon, wala na akong utang. Hulugan ko ulit yung savings ko. Ganun ako, guys. Pero pag dumating yung aking mga allowances, sa savings ko, ang takbo talaga yan. Kaya wala akong masyadong alalahanin ng ganang kalaking utang. May bonus o 100,000 na ganyan. Wala akong ganyang utang, guys. So, kung sakali magkaroon ako ng ganyang utang, bahay yun, diba? Na rent to own. Diba, guys? So, kasi yung priority natin, nagtatrabaho. Bakit ka ba nagtatrabaho? Alam mo, single woman ka. Bakit ka nagtatrabaho? Diba? Yun ang sabihin mo sa sarili mo. O, single ka. Bakit ka nagtatrabaho? Siyempre, ang sagot mo para makatulong sa pamilya. O kaya naman, kung walang bahay ang pamilya mo, gusto mong ipaayos ang bahay ng pamilya mo. Gusto mong ipa-concrete. O bakit ka nagtatrabaho? Gusto mong magkaroon ng sariling bahay. O kaya gusto kong bumili ng sasakyan ko. Sasakyan ko na para pa ako'y nag-work, hindi ako mahirapan. Yun yung mga priority na dapat i-priority mong bilhin kapag ikay nagtatrabaho. Hindi yung nag-iinom ka. Para saan? Makakasakit ka lang dun, diba? Yun ang masasabi ko. Kasi may mga tao talaga na masyadong judgmental. Judgmental na hindi naman nila alam kung sino ka. Ayun, so thankful lang talaga. Thankful pa rin ako ng mga time na yun kasi sa dami ng credit card ko na, ang mga credit limit ko na 10,000, 15,000, 5,000 na napakadaling bayaran. Diba? Napakadaling bayaran sa sweldo mo. Isang
siya, hindi ka na naaawa. Wala ka bang konsensya na titirang care sa sarili mo? Wala ka ba Diyos sa katawan mo para sabihin mo yan sa tao? Diba? Hindi naman siya nagbabayad, no? Diba? Or naiingit lang siya. Tapos nakikita ko, bakit mo lalaki dito mo? Sabi ko, nakaka-turn up. Ayoko ng Pilipino mapangasawa. Ganyan. Ba't ganun? Tapos pag uwi ako, mga nakatimbo ng lalaki. Ang lakas pa ng boses. Pero yung mga babae naman, alam ko nagachismisan. Pero yung sila nagabulungan. Hindi man malakas ang boses. Yun ang pagkakaiba ng mga babae. Pero sa ngayong panahon, 2025, ang nakikita kong nagachismisan dito, lalaki. Ang lakas talaga ng boses. Hindi maganda. Nakaka-turn off. Yeah. Parang ganun. Ang klase na lalaki yun. Diba? Diba? Nakakaya. Yun guys. Ayoko ng ganun lalaki. Ayoko din ng lalaking palainom. Yung ex-boyfriend ko na engineer, civil engineer yung ex ko. Nakaka-turn off siya. Ngayong, kasi previously guys, wala namang mga cellphone na ganyan. Diba? Yung pinopost ng mga nagainuman sa YouTube or sa Facebook, ang pangit tingnan. Sabi ko, yak, yan pala yung aking naging boyfriend. Buti na lang, hindi ko napangasawa. Thankful pa din ako. So, buti na lang, hindi ko rin napangasawa. Kasi ang pangiting na nag-inuman, nakahubad yung pangitas, mga gano'n. Professional ka. Tapos gano'n. Gano'n ba? Tapos, alam niyo yun guys. Diba? Alam nyo guys, mahigpit akong girlfriend. Kaya mahigpit na akong mahigpit. Kasi ayoko namang may masabing tao sa boyfriend ko. Hanggat maaari, yung ex ko na yun, nung boyfriend ko siya, nagasabi sa akin, nagasabi yun, iinom ako. Saan? Ganyan, sabihin ko. Ay, nandiyan naman ang ganyan. Nagasabi siya sa akin, pag magasigarilyo, pupunta sa bahay, magasigarilyo daw siya isang stick namin. Sabi ko, ayoko. Pero nakakaawa na ako, pinibigyan ko isa lang. Pero di niya nauubos. Siguro nahiya dun sa akin. Diba? Kasi paano ka magiging idol ng kabataan? Paano ka magiging... Diba guys, diba? Paano ka magiging idol ng kabataan kung nakikita niya, ay, yung idol ko uminom, nahubad, na gano'n, nagkikipag-inom, parang alik-alik. Maganda, sabi ko yung idol mo. Kung idol mo may utang, for example, i-compare mo ako. May credit card ako, dahil sinabi mo akong delinquent, bayad ako. Versus sa kanya, sino gusto mo idol? Diba? Tapos sinasabi nun eh, may nalaman akong balita na ako daw eh, nagsabi lang sa akin kay Bea ng mother ko, sinabihan daw ako nun na ako daw ay nakakasakal na gano'n. Nahawakan ko daw sa leg. Ganun. Ako yun, nahawakan sa liig. Paano ko siya hinawakan sa liig? Yung bang paghigpit ko na sabihin na sa akin kung nasaan siya, nag-iinom
inuman. Siyempre, pag inuman, magagalit ako. Gusto mong babae, hindi mahigpit. Ay nagagawa yung gusto mo. Na ikaw ay asawa mo na siya, nagkakakabit ka pa. Na okay na sa kanya kasi ayaw mo siyang iwan. Ayaw. Nagkala mo term. Nahirapan ako mag-Tagalog. Yung, she doesn't want you na iwan siya. Kaya, di siya mahigpit. Kaya, ang gagawin niya, okay lang sa akin na mag-inom ka. Basta wag mo lang kami iiwan ng mga anak mo. Yun ang gusto siguro niya. Okay lang sa akin, magbabae ka. Ganyan ba? Mahigpit ako talaga. So yun guys, I am so thankful pa rin na hindi ko siya napangasawa. Diba? Yung expectation ko is beyond him. Ikaw ba, gusto mo ba naliligaw sa'yo? Pupunta sa'yo, naka-short, nakasando ko, nakaubad. Naalala ko yan. May naligaw sa akin na ganyan. Yung 1 month expired. Nung nasagot ko hindi ko alam, nasagot ko pala siya. 1 month expired na. Siguro, naisip niya, bakit siya ako sinagot? Hindi ako nito mahal. Kaya tanong niya sa akin na, mahal mo ba ako? Ganun. Natanong niya ako. Parang na ako natanong. Diba? Siguro yung nasabi niya, hindi ka niya mahal. Yan. Hindi kami para sa isa't isa. Na-insecure sa sarili. Alam mo ba, ang panira lang talaga nila sa akin yan, utang na yan, yung credit card na story na yan, bayad na yun. Yan, talaga napalandakan. Kaya yung mga kapos, nalaman lang siguro na yun. Sobrang tuwa niya, paringgan natin yan. Nainggit kasi. Kalahin mo yan, ako yung nurse sa tabi massager. May massager ba sa hospital ng Manila? Kitang-kita ko talaga yung mga taong nagmamaliit, yung walang respeto. Pati yung walang respeto sa babae, nakikita ko, alam ko yung kaagad. So, ano nangyayari? Parang pinaglalaroan ako. Palinda natin yan, hanggang ganyan. Katulad ng sinabi nung nagamot sa akin, may kumulam daw sa akin. Sabi nila, pinaglalaroan ko. Hindi pa naman ko nila. Pero ano naman ganyan sa akin. Traffic lang. Ito lang nila. Kahit nakita naman din sa taon, ay, nagpapalala. Ito, hindi na. Hindi ko lang kinala ko. Napupunta na.
Tapos guys, alam nyo, tapos yun guys, diba? So, alam nyo, nung ako ay nasa dormitory ng Madrid, bago ako napunta dito, nag-apply ako ng trabaho kasi di ba nga nagkasakit ako, parang pero sabi ginawa daw ako, pinaglaruan daw. So, sabi na pang lupa yung asawa, pero most probable tao. Ang nagamot sa akin si Amang ang tawag. Ako lang kung bait pa siya. Ang sabi niya sa akin, may mangyayari pa daw sa akin. Bukod pa doon. So, may nangyari nga sa akin guys. Parang kulang din. Dito yun. Nakagin. Ibig sabihin meron ditong mga quotes. Yung nagamit ko lang. Pinagapang ko. Pero bubulungan niya ako. Wala akong utang sa kanya. Sa bahay mo, wala akong utang sa bahay nito. Kaya warin ka siya. So, pero ba, itong ako'y naganap ng trabaho na nagkaroon ng kaibigan. So, naganap ako ng bahay na malilipat ko kasi mag-work ako na nag-stop ako sa nursing. Kasi gusto kong makabawi sa magulang ko. Kasi ang laki na nagastos sa akin. Yung mga gamot ko, ganun. Yung mga alahas ko na isang kwinta, singsing, wala. Kasi ang laki na nagastos sa akin para lamang mabuhay ako. So, ano yun? Double portion, doktor at at manggagamot. Nagbuhay sa akin, guys. Tapos yun, naisip ko dito pa sa Makati, may mga food. Kasi yung pangalawang nangyari sa akin, nahulaan nung ni Ama, may mangyayari sa'yo pang isa. Pero di ko alam kung buhay pa ako nun. Kasi, ano na yun, kanyang nangyari. 2000, December 2010. I think, ano yun December 6. 5 to 6, 2010. Ginawa ko nun, nagdasal ako maigi ng rosary. Araw-araw nagdasal ako. Nagtumili ako ng tulong sa Diyos. Sabi kasi nung matanda, nung nagamot sa akin, nung si Ama, 2006, diba, may kumulat sa akin. Sabi ni Amang na taga Quezon, Nini, merong akong ibibigay sa'yo. May ibibigay ako sa'yo. Yung nagagamot na yun. Kasi napitan, basta may ibibigay ako sa'yo na may nainggit kasi sa'yo. Kaya para mag-ingat ka, alam mo na yun kung sino yung mga tao na yun. Iwasan mo na sila. Pag may ganon, laging safe yung pipiliin mo. Mag-ingat daw ako. Pero, kukontrol ko na daw yun kasi may binigay siya sa akin. Yun. Hindi ko alam ko ano binigay niya sa akin. Secret.
Nadi-discover ko lang. Hindi ko lang alam. Parang nahuhulaan ko yung sino yung naninira sa akin. Yung sinasabi sa akin. Si Amang kasi yun yung matandang nagagamot na taga Quezon Province. Mabait ng matanda na. Sabi niya sa akin, yung boyfriend mo, hindi mo mapapangasawa. Pero, yung time na yun, ha? Sinabi ni Amang sa akin, ginagamot niya ako. Nakahiga ako, hubad ako, ha? Ginamit niya yung likod ko kasi doon nga ako, may tinusok kasi, parang may tinusok sa likod ko. Tapos may parang dinagan sa akin mabigat na mabigat sa balikat ko. Kaya ginamot ako sa likod. Pero nakabante ako nun. Nakaano lang, may kumutas. Pero nandun yung mother ko. May magkandila nilagay. Ikaw pa ang ginawa. Hindi. Yung mother ko lang nakakakita. Basta wala na akong maalala no, nakatulog ako. Tapos pagising ko, okay na ako. Wala akong matandaan. Ang sabi lang sa akin ng matanda, alam mo na yung boyfriend mo, hindi mo mapapangasawa. Pero mahal ka. Pero tama din sinabi niya na yung mapapangasawa ko ay hindi taga dito. Taga ibang lugar. Taga ibang bansa. Tapos merong may gusto sa akin. Tapos ang sabi, nung isang nagagamot, merong may gusto sa'yo. Parang obsessed. Alam mo na ako ng obsessed na lalaki. Sobrang pagkagusto sa akin. Sabi niya, yun ang sabi din sa akin na matanda yun, mag-ingat na lang ko. Related naman. Anong sabi ng babae naman? Sinisilip naman ako. Ganun katindi ang pagkagusto. Marunong. Ang kung sino yun, baka matanda pa yun sa akin, no? Kasi yung lalaki daw sinisilip ako sa pamamagitan ng tubig. Halimbawa, yung nakita na lalaki nakita ko na may lalaki may gusto sa'yo. Sa pamamagitan ng baso, in-explain niya sa akin, for example, itong basong to, di ba may tubig, transparent to. Sa pamamagitan nito, makikita niya ako. Ito, kahit ganito, halimbawa, kunin natin ito. Kuha ako ng tubig sa isang ganito. Yung boyfriend ko, Koreano. Guwapo din. Mukhang Pilipino yung boyfriend ko, guys. Mukhang Pilipino. Ilahi kasi. Pero Korean. Private lang. Ayoko kasi high snatch. Baka agawin mo. Inagaw na. Yun lang. Sabi ko nga sa boyfriend ko, lasing din siya.
very, very confusing. Ngayon, no? Ano ginagawa nito? Pwede ka naman mag-update eh. Kahit late upload. Hindi naman nila kung yun nangyari. Susunod naman, hindi na lang nag-update sa social media. Baka may asawa na. Kasi din na, isa lalaki pa nag-asawa. Nagbabago talagang itsura. Tingnan mo. Tingnan mo, sinong lalaki may asawa na itsurang single pa? Yung iba kasi mga tulad ng mga celebrity, nakikita mo talaga sa kanila na may asawa na sila. Yung tipong nakikita rin sa lalaki na may anak na siya eh. Iba talaga yung tsura ng lalaki may anak sa walang anak. Kaya ingat-ingat kayo mga babae. Alam mo kung sino talaga may anak. Ako kukuha ako certificate of no marriage. Baka ginamit na ako sa pag-asawa ko. So, yung boyfriend ko busy ngayon. Minsan kasi nasa US siya. Minsan nasa Switzerland. Nasa ibang lugar. Kaya lang pinupuntahan yung US, Switzerland. Sabi niya sa Switzerland, magandang panahon. US naman siya, California naman siya. LA, Los Angeles. Actually, yung boyfriend ko, hindi siya nurse, hindi siya doctor. Hindi siya, wala siyang ganyan. Di ba siya? Secret nga. So, yun guys, tutulog na ako. Tutulog na ako. I really want to rest. So, when it comes to decision, I will choose to have my own home rather than anything. Yes, para compartment. Kasi dahil bahay, pinagpaguran ko sa pagtatrabaho ko. Wala akong sinabi ng pagkakamagay. So, I will go to sleep now. See you in your good night. The next day. So, hello guys! Nandito na ako! Nandito na ako mga kapatid. So, yeah. Nandito na ako. And, malapit na ako mag 3 years guys sa trabaho ko. Malapit na ako mag 3 years. Would you mind guys, nung ako'y bago pa lang, nung nag-start pa lang ako na magtrabahong registered nurse, actually, St. Luke's ako. Natanggap ako sa St. Luke's pagkapasa ko sa board exam. St. Luke's Medical City, BGC. Bonifacio Global City Branch. So, yun. And, guys, super, I'm thankful. Ang dami kong exam. Buti na lang nakapasa, diba? Ito yung mga exam, naaalala ko yung mga exam. So, buti na lang nakapasa. Super tired. So, ang na-expect ko noon, nakapasa ako noon, sa ward ang aking trabaho, as in, sa ward. Hindi. Napunta ako sa ER. Grabe. Which is, pag wala ka pa ng experience, dapat dun ka sa ER para matuto kang mag-insertion ng IV. Pero, may experience naman ako, private duty nursing naman. Pero, dun ako nasanay mag-insert ng IV and sa Manila Doctors Hospital. Sa BGS, hindi ako dun na regular, guys. Marami dun, medyo mahigpit dun sila. Pero, ang dami dun bullying din. Yeah. Alam mo yun. Pero hindi naman lahat doon nakatira sa city. Kung mag-probinsyana din naman sila doon.
Yung ganun. Tapos, nung pagkatapos sa St. Luke's, ano ito? Pagkatapos ko sa St. Luke's, diretso na ako sa Manila Doctors. Then, sa Manila Doctors, na regular ako. So, kasi, dapat talaga sa ospital ng Manila na ako nag-apply noon. Since matagal yung confirmation kung na-hard ka, matagal ang process ko, naghintay ako ng 8 buwan. Guys, nung ako nag-apply. Sa paghintay ko na yun, sabi ko, kailangan mag-apply muna ako. 2 hospital na applyan ko eh. So, kailangan mag-apply muna ako habang naghihintay ng application ko sa local government. Nag-apply ako sa Manila Doctors and na-regular ako sa Manila Doctors Hospital. So, sa Manila Doctors Hospital, marami akong natutunan doon. I am so thankful sa mga kasamahan ko sa trabaho. And, guys, naging preceptor, naging buddy ako sa Manila Doctors. Nagtuturo ako sa mga newly come na kasamahan namin sa trabaho. Nagbabuddy ako. Nagbabuddy na ako. Noong sabi ko, na-hard na ako sa local government after 8 months, ganyan. Sabi ko, ako po ay, magre-resign na. Ngayon, sabi sa akin ba't ka magre-resign? Tapos yung pinaka-body preceptor ko, yung talagang nagturo sa amin. Sabi niya sa akin, yung resignation ko daw ay is red. Hindi tatanggapin niya. Hindi niya tatanggapin yung aking resignation. Tapos, kasi, yun nga, nagsisimula na yung career ko. Sabi ko, mahiliit kasi yung sweldo. Yung mantakin mo, pambayad ko lang ng rent. Paano ko babudgetin yun? Paano makapagbigay sa magulang ko ng yung pangarap kong ibigay sa magulang ko na pera, ganyan. Hindi ko maibigay sa magulang ko yung pangarap na, for example, makapagbigay ako ng 10,000, hindi kaya. Kasi pambayad ko lang ng rent at yung mga babayarin yun, diba? Expenses, baon, then yung traveling expense, kulang pa yung sweldo namin. Ganun kababa yung sweldo namin. Then nag-apply ako sa local government. Yun, nagtiyaga ako noon. Actually, talaga meron sa local government. Dahil na wala, yung bago ka pa lang, wala talagang sahod. Nagtiis ako, nagtiyaga. Doon parang, sabi ko lang sa sarili ko, dito siguro makikita yung hanggang saan yung iyong patient, yung kung talagang gusto mo yung trabaho, ay mag-i-stay ka. Kasi yung iba, doon sa length of 7 months nag-resign kasi walang sweldo. Yung ganun, hindi nakayanan na walang sweldo. Pero doon sa 7 months na yon, ika 6 months na may sweldo na yan, diba, ika 3 months ang sweldo namin, ganun. So, doon na-test yung aming patient na maghintay, ganyan. Yung, parang tinetest din kami, para sa akin, doon tinetest kami, kung kami ay makakapaghintay. Yung mga ganon, yung patience of waiting. Kung gusto mo talaga yung trabaho mo, nagtiyaga ako, ganyan. Sabi ko sa boyfriend ko, so, sabi ko sa boyfriend, wala akong sweldo. Sabi niya, bibigyan daw niya ako. Ayokong umasa, guys. Ayokong umasa sa wala. Yung mga ganon, syempre, nasanay akong niloko na ako ng boyfriend. Kaya, hindi ako umaasa sa boyfriend. Kung magbibigay siya, magbibigay, diba? Ay, wala. So, nagtumulong sa akin yung dad ko, ganyan. Pero, nagpakahirap ako. Nag-loan din ako ng ganyan kasi walang-wala. Siyempre, kailangan ko ng baon ko, ganyan. Walang-wala. Late ang aking mga rentals, ganyan. Grabe. Tapos, nung dumating yung pera, doon ako nagbabayad ng rentals, utilities, yung mga loans. Nagkaroon pa ako ng loans na hindi maganda. Kaya, doon sa mga loans na yan, alam ko na yung magandang loan application. Pero, nabayaran ko na siya. Wala na akong problema. May isang loan dyan na mini-message pati kasamahan mo sa trabaho. Ganon. Grabe siya.
Ay, nakita ko pa yung sweldo ko, na-late lang ba ako, ganun. Grabe, ayoko nun, nananakot siya. Sa halagang ganun ng kababa, yung niloan mo sa kanya. Na-experience ko yan. Sabi ko, papatulpo ko po kayo, ganyan. Tapos babayaran ko na yan, ganyan, binayaran ko. Kasi siniraan nila ako eh. Minessage nila yung kasamahan ko sa trabaho para ako, ganun, diba? Hanggang yun, parang sinira ako. Diba? So, talagang napakaliit. Alam mo kung may pera lang, hindi ako maglulon. Pero wala talaga ako makakitan talaga guys nung time na yun. Kasi pag hindi ako naglun, wala akong pamasahe. Would you mind? Wala akong ganun. Pero nilulun ko lang 4,000, 5,000, ganun lang. Ganun lang kaliit. Para sa isang bayaran. Kaso nga, late yung sweldo ko. Eh, parang nanakot siya. Pero, nung nagtudok, binayaran ko na, sabi ko, hindi ako maglo-loan dito sa ano na to. Tapos, pinili ko na lang yung mga alam kong magandang loan. Pero ngayon, I am so happy. Magti 3 years na ako. Noon yung mga previous pago pa lang akong 7 months yun. Pero 6 months, 7 months, wala na akong loan na ganun. Kasi nagbayad na ako. Wala na akong like na. So, I'm so happy. I'm so thankful. I'm so thankful nandito ako dito sa bahay na to, guys. Ito talaga yung hindi ko makakalimutang building na, alam mo yun, guys, would you mind, sa dormitory ako, yun yung first building na tinirahan ko after kong graduate. Tapos, nagtrabaho ko. Dito ako. So, dalawa lang tinitiran ko, either dormitory ng Madrid ito. Yun ang tinitiran ko dito. Kasi wala pa kaming bahay dito sa Manila. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, alam mo yun, 16 years akong nagre-rent. Habang nag-aaral, nagre-rent. Habang nagtatrabaho, nagre-rent. 16, as in 1-6, ganun. 16 years. So, sabi ko sa sarili ko, pag ako nag-register na sa kapagtrabaho, ang una ko talagang bibilhin sarili kong bahay. Kasi, para magkaroon ako, sinatanda ko, wala akong sariling bahay. At single ha, yung nanggaling sa pinaghirapan ko, yung makikita ko na ito yung aking pinaghirapan, na wala naman akong ibang ginasta, hindi ko naman ginasta sa lalaki, hindi ko ginasta sa kung saan-saan. So, yung aking mga ginagastos, mga priority ko lang talaga, like ganyan, nakita mo naman, lagayan ko ng damit. Alam nga naman sa simento ko ilagay damit ko, ay nurse ako, kaya maging madumi yung aking mga damit, ganun. So, yun, tis-tis na nagkaroon ako dito ng rep, ng ganun-ganun. Wala akong rep, napapanis yung pagkain ko, ganun. Ganun ang na-experience ko. So, dito, ito talaga yung first building na tinirhan ko. 2007, June 2007, guys. Kasi mga April, May yata, ginagawa pa ito noon na naghanap kami ng kaibigan ko, parang best friend ko, buddy ko siya. Naghanap kami ng rerentahan. So, ito lang yung naramdaman ko na parang gusto ko dito sa building na to. Ganun. Kasi nung papasok ako, komportable yung pakiramdam ko. Ganun. Kaso ang problema lang talaga sa labas, maingay. Pero nung previous year, hindi eh. Nung maingay lang dito nung mga 2023 na. Mga ganun. 2022 na mga last quarter up to ngayon. Maingay. Nung pagdating ko dito, wala dito nagbabalibol. Walang ganun. Tahimik lang. Tahimik lang. So, tahimik dito. Ewan ko kung bakit umingay dito, guys. Wala naman dito nagbabar eh. Pati dito may nagbabar na. Nagulat nga ako, may nagbabar happening na dito. Wala naman ganun dito dati. Yung ganun. So, yeah. So, ayun guys, bukas, PM shift ako din off ako. Hopefully, I am hoping within this week, guys. Sana. Yung pangarap ko. Sabi ko nga, kala nilang bibilhin ko daw ay car. Sabi ko,
mas priority ko ay property, sariling bahay. Kasi yung car naman, pwede mo naman bumili ng second hand eh. Hindi naman ako naghahangad ng bago. Yung para lang hindi ako malate sa trabaho ko. Kapag umuulan, guys, yun, hirap na hirap talaga ako pag umuulan dito. Yun ang problem dito. Kapag umulan, walang tumatanggap ng angkas, walang tumatanggap ng joyride, walang tumatanggap ng Grab. Kahit taxi lumabas ka sa Chino, walang accept sa'yo. Hirap na hirap ako papasok, guys, sa trabaho. So, pag umulan, ang ginagawa ko na, sumasakay na ako ng jeep, and then doon ako sa Buendia sasakay ng taxi. Kasi sa Buendia, ang sasakyan ko, jeep, pababa pa rin ako doon sa kanto ng FB Harrison, papasok ng Mabini. Eh, di man, parang putol-putol yung biyahe ko na maigsi. Which is, nagkukos ng 1 hour. Ganun. So, sabi ko, angkas mas mabilis. Pero ang problema ko, pag umuulan. Yun ang problema ko. Kaya, kung bibili ako ng car, siguro sa mga latter part na mga, unahin ko muna ng bahay. Bahay ko talaga. Yung makakapunta yung tatay ko, kapatid ko, magbakasyon, kakain kami, pamilya. Kasi hindi ko magawa dito yun, sa kwarto mo to. Saan sila tutulog dito? Ako lang dito, guys. So, yun. Yun, itong kwartong ito, for me, is a comfortable room, which is, alam mo kung bakit comfortable to sa akin. Yung kanyang division is semento, hindi man kahoy. Hindi mo nadidinig yung usap sa kabila. Di katulad sa dorm. Sa dorm kasi yung pagitan is kahoy, nadidinig mo pa rin. Kaya ang pinipili kong yung kwarto sa dormitory is one bedroom with CR. Ganun ang pinipili ko. Medyo malaki dito yung kwarto ko sa dormitory. Kasi pwedeng maglagay doon ng salas na maliit na pwede doon malaking kwarto ko doon. Pero when ka sa CR, parang ganyan ang kalaki yung CR ko doon. So, yun yung na-experience ko. Alam nyo guys, 16 years na akong living alone. Would you mind? Tapos sasabihin akong may ka-live-in. I never been like that. Hindi ako nakikipag-date like that. Kasi pag sa dorm, aral lang talaga ako. Alam nyo guys, nung ako yung nag-aaral, nasa dormitory ako ng Madre, napakahigpit doon guys. Bawal lalaki pumasok doon. Bawal lalaki, hanggang sa security guard lang yun. Tapos, alam mo, pag pupunta yung boyfriend ko doon, pupunta kami sa mall. Yun, pabalik din sa dormitory. Pwede hanggang doon sa security guard, diba? Kaya, sabi ko, paano mo kami magaganon-ganon? Hindi naman ako nagpapaganon basta-basta. Excuse me. Diba? Would you mind? Ganon. Tapos, sinasabi nilang, baka daw, kung ano-ano kasi na nag-iisip ng ganon. Ganon ang ginagawa nila. Kasi ako, nahiya ako sa magulang ko. Kasi, pinalaki ako ng magulang ko ng puro na lamang. Pag kumakain kami, Erika, mag-aaral ka mabuti kasi ikaw yung matulong sa magulang mo pagdating ng araw, panganay kasi ako, sa kapatid ko, ganon. Yun ang nasa isip ko. Kaya pag halimbawa may nag-boyfriend ako at halimbawa may nagpa-promise mag-aasawa, naisip ko, halimbawa marami na sa akin, nag-propose guys. 26 years old pa lang yata ako, may nag-propose na sa akin. Ganon, 24. Sabi ko, mag-asawa na ako. Hindi ko pa, parang wala pa akong iipundara. Ganon. Kasi naitanim na sa isip ko ng magulang ko na nag-asawa ka, dapat may sarili kang bahay. Mga ganon. Na, parang hindi ko pa, wala pa akong bahay para mag-asawa ako. Ganon. Wala pa akong kotse, ganon. Ganon tipo, hindi pa ako registered nurse. Yung wala pa akong license, mga ganun. Kaya how come na sabihin ako na gan makating babae,
would you mind, kung sino ka man, alam mo no kung sino ka, at nakikipag-date ko kanino, and may kalibin, no? Mahiya ka naman, no? Hindi ako ganun tipong babae. Mahiya ka naman sa akin. So, yun ang masasabi ko, guys. Oh my God. So, bumili ako. Diyos ko, tumara ako sa mga madre, tapos ganyan ang gagawin ko, maglandi-landi habang nag-aaral. Hindi ko malang ginawa sa entire life ko. Hindi nga ako marunong maglandi. Kapag sabihin mo ako landi-landi, napakakating babae. Yung kapal ng mukha. Sabihin ko, kapal ng mukha mo magsabi sa akin na napakakati ko. Ako nahiya sa'yo. Huwag dapat ikaw nahiya sa akin. Sometimes kasi nahuhuli talaga sa tao kung sino siya eh. Siya mismo, siya yung nagsasabi, siya yung gano'n, di ba? Baka siya yung makate. Ano yun? Ako pa, Diyos ko! Hindi ako maghahabol sa lalaki, sila maghahabol sa akin. Tapos yun, bumili ako nito. Ang tawag dito, baked sushi. Ito yung favorite ko, guys. I love it. Tapos tinugan. Kahit kumain ako, parang feeling ko gutom na. So yeah, that's all. My vlog for today's video. Grabe, diba? So, wala akong trusted hair. Kaya ako nag-aayos ng buhok ko. Kaya kahit gusto ko itong ipaayos, forgive me. Sino? Wala akong mapagkatiwala sa buhok. Kasi pinagkakatiwalaan ko yung dalawa lang tao. Nagagalit ko. So, yun. And see you in my any other vlog. Samahan niyo ako sa aking pangarap. Nakita niyo naman nung previous vlog ko na hindi kami mayaman, diba? Inayos namin bahay namin hanggang sa naging okay kami. Nag-aaral ako habang nag-business ako. Pero di ko in-upload yung about sa business namin, guys. Hindi ko in-upload yun kasi Fridays na. Nagtrabaho, nag-aaral ng master's, nakagraduate ng nurse. Sagita nyo, nag-aaral ako, nag-review hanggang sa nakapasa ako sa board. Yun ang vlog ko. Hanggang sa ako'y nagtrabaho, pinakita ko talaga yung life ko na hindi kami ganun kayaman. Sisikap lang kami kasi yun talaga yung pinalaki sa amin ng magulang natin. Yun, hindi ako mapagpanggap na tao, scam. Like that. I never been a scam. I am original. Kumbaga nakita nila yung pangalan ko, bakit ba? Why? Like that. Sabi ko, oh, that's my original name. Hindi ang gawa-gawa. Hello, are you out of your mind? Kung nakita nyo may mga medal ako, may mga medals ako nila. Awards from elementary up to master's degree. Wala lang sa perpet. Pero sa perpet may mga awards ako, wala nang graduation. Dapat best in thesis. Pero, so yeah, that's all my vlog for today's video. Nakita nyo naman, wala akong makeup. Pag pumapasok ako naka-makeup ako, kaya na-toxic na ako, wala na akong makeup. Kasi, toxic talaga marami. For example, sometimes hindi ako toxic eh. Natutoxic lang ako. May sometimes natutoxic lang ako. Yung for example, medyo excited like that. Ayun, alam mo naman, wala naman nakalagay na gano'n. So, ano magagawa, diba? So, may pwede anymore. So, yeah, that's only vlog for today's video. And yes, yun yung